Ay nako. O mga DDS, eto, 'di ba eto yung pasimuno. Shh, oy. Guys, O 'di ba eto yung pasimuno. Eto, yung pasimuno ng fake news kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Na may cancer na daw po, mga kababayan. Ayan, yung babae na yan. Sabi ko sa inyo, dapat talaga makasuhan eh. Kung kinakailangan po, hugutin kung nasaan mang bansa, iuwi sa Pilipinas para papanagutin po, eh gawin eh. Ano po? Si Miss Bornek. Ay, si Bornek. Pakinggan nyo mga DDS ha. Eh mukhang mapapahiya kasi kayo eh. Madami naniwala sa inyo eh. O ano? Hindi, nabudol daw. nabudol ko sa St. Luke's. Guys, Biruin nyo, no? Ipo-post mo, makikipost ka, maglalabas ka ng mga mensahe, magkukomento ka. Nako, puntahan nyo doon sa West Wing. Sasakyan mo yung mga sinasabi nito, no? Puntahan mo doon sa West Wing. Nandoon, naka-freezer or whatever, si Bongbong Marcos. Tapos, di ka layuan yung araw, no? Makikita mo, humihingi ng paumanhin, humihingi ng pasensya. No? Kasi nabudol daw ho siya. yung nagkalat pala guys na nga GC nga nakadating sa akin, bilat sing Iloy budol guys. Kaya dapat Budol daw. Ngayon, may gustong sisihin. Hindi. Dahilan na lang ho to, mga kababayan. Kasi nung nakikita ko siya, no, habang ipinapaliwanag niya, kumpirmado niya eh. Kinukumpirma niya, puntahan nyo doon sa West Wing. Sabi ni Lito, Yadaw, pokpok palaya sa Dubai. Putang ina. Pokpok pa yan. Pokpok pa yan. Sa lagay ng itsura na yan. Ipagpaumanhin nyo po, pero hindi ako mahilig doon sa mga ano. Pero sasabihin nyo, na pokpok ito, parang ang bantot naman, mga kababayan. Sino naman ang kukuha customer dito? Kung totoo yung sinasabi ninyo, na pokpok yan. Oh, parang kapag ka sumisid ka pa lang po sa dead, sa may dead, sa dead, sa dead pala, mahihilo ka na eh. No? Parang ang asim nung Diyos ko po. Ewan ko, kung may papatol. Eh siguro, sabi niyo yan eh. maging vigilant tayo. Maganong i-accept ko naman na yan. People makes mistake. Ngayon, maging vigilant tayo. Nako, ngayon, kailangan maging mapanuri tayo. Biglang ganun. Pagkatapos ko kayong papaniwalain at magpo-post kayo sa inyong mga social media, biglang maging vigilant tayo, kailangan maging mapanuri tayo kasi nabudol din daw siya. Ano yung ganun na lang? Hindi dapat. Kailangan papanagutin ho. Kung kinakailangan, kalad ka rin ito, kung nasaan mang bansa siya, iuwi ng Pilipinas, patikimin ng tomboy doon sa loob, eh, gawin. Hindi po ba? Hindi po kasi pwede yung mga ganyaan. Lalo na, presidente, sisirain mo, papaniwalaan ka. Nakita ko ilang milyon yung followers nito. Ano yung mga DDS? Tsaka DDS, tingnan nyo nga yung mga vlogger ninyo, ano? Kung hindi merong makapal na libag o makapal na banil sa kilikili, ganito naman ang itsura. Parang palengkera na wala nang ibang ginawa doon sa kanilang mga pagbablog kundi magmura. Paulit-ulit na mga pagmumura lang po ang ginagawa. Di ho ba? You know what I mean? Ang mga putyo-putyo, mga putyo-putyo, mga Biglang ganon. Biglang may sisi. Nabudol ako. Kaya ano, pagpapasensyahan na lang po ba? Hindi. No? Dapat po ako, naniniwala po ako, dapat sa mga vlogger na mga kagaya namin, eh, papanagutin po kapag ka puro fake news yung mga ipinapakita. Ako ho, naniniwala ho ako. Ito, gagawa ng action to. No? Dahil po narinig ko si Atty. Claire Castro nung isang araw eh.
doon sa kanyang not sure kung live yun or sa ano. Pero narinig ko na ipunin ninyo, pagsamasamahin ninyo, no, at kakasuhan yung mga kagaya nito. Oo, dapat lang po mga kababayan. Hindi pwede, hindi na uubra yung mga sinasabi na, oh nako presidente ka tapos pagka hinanap ka, hinagilap ka or kung whatever, na-issuean ka ng ganito na may na masama na pakiramdam mo o patay ka na or whatever, balat sibuyas ka. Hindi ho. Hindi ho sila pwedeng magtago doon sa mga dahilan nila. Oh, balat sibuyas pala, presidente no? Hindi ho. Masama yung ginagawa nila, mga kababayan. Fake news is fake news. Nililin lang mo yung mga followers mo, nililing lang mo yung mga kapwa, mga DDS mo. Di ba? Kaya dapat dito, hagilapin, kung nasa Dubai man, makipag-ugnayan sa Dubai, dahil ang balita ko po, ang naririnig ko, madami din pong humahagilap na mga kapwa natin Pilipino dito sa tao na ito. Oh, sa Pilipinas. Oh, dapat medyo aksyonan na. Huwag nang palampasin kasi mamimihasa. Sabi nga ni Diril. Tingnan nyo si Maharlika, mga kababayan. Ultimo si Maharlika, no? Na reyna din ng fake news. Reyna din ng mga ganitong gawain. Umano dumistansya Di ba? Observation. Mga Oh. kababayan, Pati siya dumistansya, mga kababayan Bakit? Kasi halata naman po. At ayan, lumabas po ang ating Pangulo. Nabulaga ang mga DDS. Wala nang masabi. Hindi na makapagsalita. Sinasabi na lang, AI yan. Kaya po nagagalit yung mga mainstream media. Sila yung nandoon. Sila yung nakasaksi. Sila yung kumuha ng video. Pati po yung mga petsa na nasa likod, ipinapaliwanag na. Dahil nuknukan at saksakan na po ng pagiging fake news o pagpapakalat ng fake news itong mga DDS. No, pakinggan niyo si Maharlika ha. may honest observation, Laglagan sila. mga kababayan, is legit yung video. Okay? O, putang ina niyo mga DDS kayo, makinig kayo. Sasampalin ko kayo isa-isa Hindi. Pagpaumanhin niyo na po mga kababayan, no? Pero sa sobrang kukupal nitong mga ito, hindi na po natin mapigilan na magsalita ng ng masama Sabi ko nga ho sa inyo no? Ang sarap ipag-uuntog sa pader ng mga ulo tapos ilulubog mo na doon sa pader yung mga ulo, no? Ng matauhan sa mga pinaggagawa nila. Kasi may seremonyas, hindi siya 2025. Alright? So legitimate yung video na buhay pa si Bangat. Unless na lang kung talagang magaling Awayin nyo na si Maharlika, mga DDS.